Napakunot noo ako sa sinabi ni Jacob. And why? You're too much young pero nakikipagsabayan ka na sa mga batikang negosyante. Where's the crying baby Catherine I left 10 years ago? Para saan ang pag-aaral ko ng mabuti kung hindi ko gagamitin, di ba? And I'm a woman now, not a baby anymore. Sabi ko sa kanya. For sure you have a lot of suitors already. Sabi nito saka umupo sa sofa malapit sa desk ko. Of course, I already had suitors at the age of 16. Pagmamalaki ko kay Jacob. You mean you already get your first boyfriend at that age? Sa lubong na kilay niyang tanong sa akin. Of course not. I'm busy with my studies that time. So, nakailang boyfriend ka na niyan? Tanong niya uli sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nakatitig lamang siya sa akin at waring tinitimbang ang sinabi ko. Wala kang boyfriend ngayon? I'm currently in a relationship with my first boyfriend. Mahigit 1 taon na kami. 1 taon siyang nanligaw sa akin bago ko siya sinagot. Seryoso kong sabi sa kanya. Nawala ang ngiti niya sa labi. Para siyang gulat na may kasamang panghihinayang. Who is he? How did you met him? Magkaibigan ng mga daddy namin. Nagkita kami noong wedding anniversary ng parents niya. He's an architect. Xander Atienza ang name niya. Huli na pala ako. Balak sana kitang ligawan eh. Tila malungkot na wika ni Jacob. Hinampas ko siya sa balikat. Tigilan mo ako sa kalokohan mo ah. Aray, masakit yun ah. Tumatawang sabi niya sa akin. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kapag hindi mo ako tinigilan sa mga ganyang klase ng biro mo. Sabi ko na nakahalukip-kip. Humagalpak naman siya ng tawa. Hey, stop laughing! Bulyaw ko sa binata. Bumukas ang pintuan. Napatingin kami doon ni Jacob. Si Grace ang pumasok. Nakasimangot ito gaya ng dati. Grace, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito ha? Tanong ko sa kanya. Bumeso siya sa akin ng walang kangiti-ngiti sa muka. Are you free tonight? Tanong agad niya. Hi Grace! Bati ni Jacob sabay tayo. Tumingin si Grace kay Jacob. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Saka ulit tumingin sa akin. Who's this guy? Don't tell me, ipinagpalit mo na si Xander? Seryoso niyang sabi sa akin. Hindi ko masisisi si Grace kung bakit hindi niya nakilala si Jacob. Dahil kahit ako, ganoon din ang magkita kami ulit ni Jacob. Tumingin ako sa binata at nakita ko siyang nagkakamot ng ulo. Of course not! Hindi mo ba talaga siya naaalala? Tanong ko kay Grace. I don't have time for this, Catherine. Just tell me who he is. Matabang niyang sagot sa akin. Inilahad naman ni Jacob ang kamay kay Grace. I will introduce myself. Hi, Grace Acosta. Nice seeing you again after 10 years. I am Dr. Jacob Zamora. Nakangiting sabi ni Jacob. Nanlaki naman ang mga mata ni Grace nang marinig ang sinabi ng binata. Jacob? Ikaw na ba talaga yan? Gulat na tanong ni Grace. Yes, it's me. Oh my God! You've changed a lot. I can't recognize you. Pareho kayo nitong si Catherine. Kayo din naman maraming pinagbago eh. But I can still recognize you. Hay, bakit ba hindi niyo ako makilala? Nagtatampong sabi ni Jacob. Payat ka kasi noon pero ngayon iba na. Sabi ko sabay tawa. Tama si Catherine. Kumusta ka na? Already married? Tanong ni Grace. Not yet. Saka na yun. How about you? Sumimangot si Grace. Nagmarcha siya papunta sa pang-isahang couch saka siya padarag na umupo doon. Heto, laging malas sa pag-ibig. Hay, I don't want to talk about it anymore. Catherine, please join me tonight. Tapos maglalasing ka na naman. Ako lagi ang kawawa kapag sinasamahan kita eh. Sabi ko sa kanya. Sige na please, I just want to forget Vong. I want to move on. Balungkot niyang sabi. Why? What happened? Tanong ni Jacob. I just saw my boyfriend with other girl. Ay, sabi ni Grace sabay buga ng hangin. Napailing na lamang si Jacob. Mabuti pa tong si Catherine, swerte sa boyfriend. Seryosong sabi ni Grace sabay tayo. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Jacob nang sinabi iyon ni Grace. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip niya at bakit ganoon ang reaksyon niya. I have to go. I will wait for you tonight, Catherine. Same resto bar and please, don't bring Xander. Wala siya, bukas pa lang ang balik nun dito. Sagot ko sa kanya. Can I join you? Sabat naman ni Jacob. Sure, para may magbuhat kay Grace kapag nalasing. Sabay tawa ko. Inirapan lang ako ni Grace sabay tayo at lumabas na ng pinto. Napailing na lang ako. Sinundo ako ni Jacob sa kondo ko kinagabihan.
Isang kulay itim na halter tank dress na abot hanggang kalahati ng hita ko ang suot ko. Pinarisan ko ito ng isang black stilettos. Naka-ponytail naman ang aking buhok. Kinuha ko ang black purse ko at pinuntahan ko ang binata sa sala. Naabutan ko doon si Yaya na nakikipag-usap kay Jacob. Napatingin sila sa akin. As usual, kita ko na naman sa mga mata ni Yaya ang pagkadisgusto niya sa suot ko. Kitang-kita ko naman si Jacob na pinasadahan ng tingin ng suot ko. What? Inis kong tanong sa kanilang dalawa. You will wear that kind of dress? Tanong ni Jacob. Yes, why? Mataray kong tanong. Change! Wear some decent clothes. Tiimbagang nasabi ni Jacob. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Ano ka ba naman, Jacob? Ito ang tamang attire sa resto bar. Tumira ka ng 10 taon sa Amerika, kaya dapat sanay ka na. Nakita kong dumilim ang mukha niya. Patunay na ayaw niya sa suot kong damit. Okay, kung ayaw mo sa suot ko, di wag kang sumama. Inirapan ko siya tsaka na ako naglakad. Nang malapit na ako sa pinto, mabilis siyang humarang sa pintuan. You're not allowed to go out. Inis na wika niya sa akin. Kitang-kita ko na namumula na siya sa galit. Jacob naman, boyfriend ko nga walang pakialam kung ano man ang suotin ko, tapos ikaw na kaibigan ko lang mangingialam? Inis ko na rin na wika sa kanya. Nagtagis ang bagang niya dahil sa sinabi ko. Natutop naman ni Yaya ang bibig niya. Don't ever compare me with your man because we're different. Now change, Catherine, or I will drag you to your room and lock you there until tomorrow morning. Galit niyang bulyaw sa akin. Humalikip-kip ako sabay irap sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa harapan niya. Don't act like you're my boyfriend, Dr. Zamora. Stop calling me like that. Sikmat niya sa akin. Ang boring siguro ng life ng girlfriend mo, no? Malulo siyang agad siya sa'yo kasi makaluma ka. Hay, parang hindi ka tumira ng 10 taon sa Amerika. Sabi ko na lang na umiiling-iling. Nagliliyab na ang mga mata niya sa galit. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Bigla namang nag-ring ang cellphone ko. Si Xander ang caller. Hello? Sagot ko sa telepono. How's your day, my hon? Malambing na tanong niya. It's fine. Sagot ko. Hon, I can't make it tomorrow. I have to What? Putol ko sa sasabihin pa ni Xander. Hon, I'm sorry. Xander, you know that we need to attend on that event. Inis kong sabi. Nakatingin lang sa akin si Jacob ng sandaling iyon. Si Yaya naman ay nagpunta na lang sa kusina dahil alam niya na galit na naman ako. Narinig kong tinawag niya si Jacob sa kusina. Sumunod naman ang binata. Hon, I know, but please understand me. I can't leave my work here. Frustrated niyang sabi sa akin. Ano pa bang magagawa ko? I will just attend that event without you. Inis kong pinindot ang cellphone ko, saka mabilis na lumabas ng pinto palabas ng kondo. Mag-isa akong pumunta sa resto bar. Tinakasan ko na rin si Jacob. Oh, asan si Jacob? Tanong ni Grace sa akin. Tinakasan ko. Ayaw akong palabasin na ito ang suot ko. Tiningnan ako ni Grace at waring tinatansya ang aura ko. Umorder ako ng wine sa waiter. Nakasimangot ka ba dahil kay Xander o dahil kay Jacob? Tanong niya sa akin. Of course, dahil kay Xander. Bakit naman magiging dahilan si Jacob? Sabi ko kay Grace sabay inom ng alak. Ngumiti ng nakakaloko si Grace saka uminom din ng wine bago nagsalita. You told me before that you have crush on Jacob. I think you're 17 when you told me that. Nung mga panahong nasa Amerika pa si Jacob. Bata pa ako nun, no? And it's just only a crush. Sabi ko agad sa kanya. She smirked. Mukha pa siyang totoy nung naging crush mo siya. But now, look at him. He's so handsome. Imposibleng hindi ka ma-fall sa kanya. Namula ako sa sinabi ni Grace. My God, Grace! I have a relationship with Xander. And Jacob is my childhood friend. So stop thinking like that. Sabi ko sa kanya. You will fall for him, Catherine. I swear. Sabi niya nang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. I don't know why you're talking about this. Lasing ka na kaya kung ano-anong pumapasok dyan sa utak mo. Naiinis na nga ako kay Xander, dadagdagan mo pa. Sumayaw na nga lang tayo. Tumayo ako at hinila siya sa dance floor para mawala na ang topic. Mainit na ang pakiramdam ko dahil sa nainom ko at ganoon din si Grace. May lalaking nakipagsayaw kay Grace kaya naiwan ako. Nang mapagod ako sa pagsayaw ay bumalik na ako sa table namin. Ininom ko ang laman ng 2 wine glass sa table. Iinumin ko na sana ang 3 nang may kamay na pumigil sa kamay ko. Inis akong tumingala sa taong pumigil sa akin at nalaglag ang panga ko nang makilala yun. Jacob? What are you doing?
Nagpapakalasing ka ba? How can you drive if you're drunk? Galit na sabi ng binata. I can take care of myself so you don't need to worry. Sabay hila ko ng aking kamay. Lagi mo bang ginagawa to, Catherine? Tumango na lamang ako. Umupo siya sa tabi ko. Hindi ko inalis sa kanya ang mga mata ko. Chinky eyes with long eyelashes. He had a perfect nose. Napatingin ako sa labi niyang mapupula. Parang ang sarap halikan. Stop staring at me, Catherine. Sabi niya sa akin na halatang galit pa rin. Your girlfriend is so lucky to have you. Wala sa sariling sabi ko sa binata. Really, ha? Kanina sabi mo na malas ang girlfriend ko because I'm old-fashioned man. Ngayon naman, swerte na naman. So, may girlfriend ka nga? Putol ko sa sinasabi ni Jacob. Tiningnan niya ako bago tumango. Hindi ko alam kung bakit tila dinurog ang puso ko sa sagot niya. What's her name? Is she a doctor also? Nauutal kong tanong. Nika, and yes, she's also a doctor. An obstetrician. Sagot niya na diretso ang tingin sa akin. Oh, well, congrats. Maybe you should stop seeing me. Maybe your girlfriend will get jealous. Sabi ko na parang may nakabara sa lalamunan ko. Is that the real reason or you just want to avoid me? Tanong niya na sa lubong ang kilay niya. Why should I do that? Because of your boyfriend. Don't worry, Catherine. Once na nakita ko na okay ang Xander mo, I will distance myself from you. Bumuntong hininga na lang ako. Nakita ko siyang tumingin sa suot kong damit. Biglang uminit ang pakiramdam ko. Hanapin ko lang sandali si Grace. Palusot ko dahil hindi ko matagalan ang tingin niya sa akin. Tumayo ako ngunit marahas niyang hinila ang kamay ko, kaya napaupo ako pabalik. Jacob! Pinahatid ko na si Grace sa driver ko. Let's go at ihahatid na kita. Sabi niya sabay tayo at hila sa akin. I bring my car. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Wika ko sa kanya. Ngunit hila-hila niya ako hanggang sa kotse ko. Binuksan niya ang passenger seat at ipinasok ako sa loob. Jacob, ayoko pang umuwi. Inis na wika ko. Inayos niya ang seatbelt ko. Halos hindi ako makahinga dahil sa pagkakalapit ng katawan niya sa akin. Lalo na nang tingnan niya ako. Kapag hindi ka tumahimik, I will kiss you, Catherine. Gigil niyang sabi sa akin. Isinara niya na ang pinto at umikot pasakay sa driver's seat. Sinulyapan niya ako bago niya pinaandar ang kotse ko. You really love your boyfriend, ha? Takot kang mahalikan ng ibang lalaki. Sabi niya habang ang mga mata ay nakatuon sa daan. And how about you? You don't really love your girl because you are willing to kiss me para lang patigilin ako. Inis kong sabi sa kanya. Tumawa lang ang binata ng nakakainsulto. Best friend naman kita. Inis ko siyang hinarap. Yes, I'm just your best friend, so you don't have the right to choose what clothes I wear. One more word from your mouth, and you will see what will I do to you. Mahina pero mariin niyang sabi sa akin. Tumahimik na lang ako. Tiningnan ko siya ng masama. Hindi na ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa basement ng building ko kung nasaan ang kondo ko. Pagkahinto ng kotse, mabilis kong tinanggal ang seatbelt ko at lumabas na. Nagpatiuna na rin akong sumakay sa lift. Ngunit mabilis din naman siyang nakasunod. Hindi ka pa ba uuwi? Masungit kong tanong sa kanya. Nilingon niya ako. Hindi pa. Iyahatid kita hanggang sa kondo mo. Bumukas ang lift at lumabas na ako. Binuksan ko ang pinto ng kondo ko. Nasa sala si Yaya at nanonood ng TV. Gusto mo ng kape, anak? Tanong niya sa akin. Umupo ako sa sofa at aalisin ko na sana ang stiletto ko nang maunahan ako ni Jacob. Nakasquat siya habang tinatanggal ang suot kong sapatos. Hindi ba masakit ang paa mo sa pagsuot mo ng ganyang sapatos? Tanong niya sa akin. Pati ba naman sapatos, ha, Jacob? Tumayo siya pero nanatili sa harapan ko. I'm just asking. Hindi kita pinagbabawalang magsuot ng ganyang sapatos. Isinandal ko ang ulo ko sa sofa. What happened to my best friend? Sa Amerika ka ba talaga nanirahan o sa bundok? Tanong ko sa kanya. Ako pa rin to at ikaw ang nagbago. Where's the boyish Catherine I left 10 years ago, ha? She's still here, but she decided to change when she reached 18 years old. Sabi ko sa kanya. Nag-aaway ba kayong dalawa, ha? Singit ni Yaya Saling. Misunderstanding lang po ya, sagot ni Jacob. Normal lang yan, ipagluluto ko muna kayo ng sopas. Sabi ni Yaya bago tumayo at pumunta ng kusina. Umupo naman si Jacob sa tabi ko, nilingon ko siya. Come here. Aniya sa akin, umusog ako ng kaunti sa kanya. Inihilig ko ang ulo ko sa dibdib niya.
Naramdaman ko naman ang kamay niya sa may ibabaw ng balikat ko. "I'm sorry," sabi ni Jacob. "Sorry din," nakapikit kong sabi sa binata. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko. Pumikit ako at lalo kong isiniksik ang katawan ko sa kanya. Humigpit din ang yakap niya sa akin. In his arms, I feel comfortable. I am not sure, but I think tama si Grace. There's a big chance to fall in love with my best friend. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako ng sandaling iyon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.